Agad na tumayo si Noah nang lumabas ang doktor mula sa operating room. Pigil ang kanyang hininga. Naghihintay sa balitang lalabas mula sa bibig ng doktor. "Kumusta ang asawa ko, Dok?" Tanong niya sa paus na tinig. Inalis ng doktor ang kanyang maskara. Halatang pagod ang mukha. "Nailigtas namin ang kambal mo, Mr. Noah. Bagamat na paagang kanilang pagsilang, nasa ligtas na silang kalagayan. Kailangan lang muna nilang manatili sa incubator ng ilang panahon." Napasinghap si Noah at nakahinga ng maluwag. Ngunit agad niyang napansin ang biglang pagtindi ng ekspresyon ng doktor. "At si Rosario?" Humina ang kanyang tinig. Sandaling tumungo ang doktor bago nagsalita. "Pasensya na po, sir. Ginawa namin ang lahat. Pero labis ang nawalang dugo ni Mrs. Rosario. Hindi na siya nakaligtas." Parang tumigil ang ikot ng mundo. Umiikot ang boses ng doktor sa kanyang ulo. Ngunit tumatanggi ang isip niyang intindihin yon. "Hindi. Imposible." Mahina niyang bulong. Halos bumibigay ang tuhod. Napahawak si Martha sa bibig. Agad na bumagsak ang mga luha. "Diyos ko! Rosario!" Humakbag si Noah palapit. Mariing kinapit ang kwelo ng coat ng doktor gamit ang nanginginig na mga kamay. "Nagsisinungaling ka. Isa kang doktor. Dapat nailigtas mo siya." Napasinghap ang nurse na nakatabi, ngunit nanatiling kalmadong doktor kahit nabakas ang lungkot sa muka. "Ginawa namin ang lahat, sir. Naunawaan ko na mahirap ito para sa inyo, pero..." "Kasinungalingan!" Sigaw ni Noah. Puno ng sakit at galit ang boses. "Hindi pwedeng patay na si Rosario. Nangako siyang palagi siyang mananatili sa tabi ko. Nangako siya." Agad na hinila siya ni Martha. Pilit na pinapakalma. "Noah, anak, pakiusap, kumalma ka." Umiyak na sabi ni Martha. Hinahaplos ang mukha ng anak. "Alam kong masakit, pero kailangan mong maging matatag." Umiling na mariin si Noah. Tuloy-tuloy ang agos ng luha. "Hindi, ma. Hindi pwedeng wala na si Rosario. Naroon pa rin siya. Humihinga pa rin siya." Naawa ang doktor sa anyo ni Noah. "Dalahin na namin ang katawan ni Miss Rosario sa interment room. Kung nais niyo pong makita." Umurong si Noah, walang laman ang titig. "Hindi. Ayoko makita siya sa ganong kalagayan. Buhay pa siya. Alam kong buhay pa siya." Lalong humagulhol si Martha. Nakikita unti-unting gumuho ang kanyang anak. "Anak, pakiusap." Ngunit naglakad na palayo si Noah. Hindi matanggap ang katotohanan. Patuloy ang agos ng kanyang luha. Ngunit hungkag ang kanyang dibdib. Walang laman. Si Rosario, ang kanyang mahal, ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang mga anak. Wala na raw? Hindi. Imposible. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo si Noah sa harap ng kama kung saan nakahiga si Rosario. Nanginginig ang kanyang katawan habang dahan-dahang inalis ang puting telang nakatakip sa mukha ng asawa. Ang mukhang yun, ganun pa rin. Maganda, payapa, ngunit maputla. Wala na ang kulay sa labi. Malamig. Humaguluhol si Noah, nanginginig ang mga kamay habang hinahaplos ang pisngi ng asawa na ngayon ay wala ng buhay. "Mahal, gumising ka. Ako ito." Basag ang tinig niya sa pagitan ng mga hikbi. Tahimik na umiiyak si Martha sa isang sulok. Pinagmamasdan ng anak na unti-unting nawawasak. "Pakiusap, Rosario, wag mo kong iwan." Hinalikan ni Noah ang malaking noo ng asawa. "Hindi ko kaya nang wala ka. Kailangan ka ng mga anak natin." Walang tugon, walang galaw. Lalo siyang naging hysterical. Pinagpag niyang mariin ang katawan ni Rosario. "Mahal, gumising ka. Huwag kang magbiro ng ganito." Yumuko ang nurse na nakabantay, pinipigilan ng sariling damdamin. Lumapit si Martha, hinawakan ang balikat ng anak. "Noah, tama na." Mahinang wika niya. Mariin ang pag-iling ni Noah, pula at maga ang mga mata. "Hindi, ma. Narito pa siya. Gigising pa siya. Natutulog lang siya." Mas lalo pang umiyak si Martha. "Anak, hayaan mo na siyang mamahinga." Umiling si Noah, mas mariin pa. Hindi pwedeng ganito kalupit ang Diyos, ma. Kaya niyang gumawa ng himala." Muli niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Rosario. Isa-isang hinalikan ng mga daliri ng asawa. "Rosario, kung panaginip lang ito, pakiusap, pagising ka. Hindi ko na kaya, mahal. Pakiusap."
Tuloy-tuloy ang agos ng kanyang luha. Binabasa ang mukha ng asawa. Niyakap niya ng mahigpit ang malamig na katawan ng asawa. Dinikit ang kanyang noo sa noo nito. Kung maibibigay ko ang buhay ko, kapalit ng iyo, gagawin ko. Basta't mabuhay ka lang. Katahimikan. Mga hikpi lamang ang maririnig sa loob ng silid. Patuloy na niyayakap ni Noah ang katawan ni Rosario. Ayaw siyang bitawan. Tahimik na nagdarasal si Marta. Humihingi ng himala. Ngunit nagpapatuloy ang oras at ang katotohanan ay nananatili. Wala na si Rosario at walang makakapagpabago nun. Nakaluhod si Noah sa gilid ng kama. Mahigpit na hawak ang nanginginig na daliri ni Rosario na lalo pang nanlalamig. Tuloy-tuloy ang kanyang luha. Binabasa ang likod ng kamay ng asawa. Ilang nurse ang pumasok ng maingat. Mahinang sabi ng isa, "Sir, kailangan na po naming ayusin ang katawan ni Mrs. Rosario. Kailangan makapaghanda na rin ang pamilya para sa cremation." Agad na tumingin si Noah, pulang-pulat magang mga mata, puno ng galit. "Anong sabi mo? Cremation? Walang magsusunog kay Rosario." Nagulat ang nurse ngunit nanatiling kalmado. "Sir, ito pong desisyon ng ospital. Alinsunod sa proseso." "Lumabas kayo!" Sigaw ni Noah, umalingaw-ngaw ang tinig ng galit at dalamhati. "Wala kayong karapatan na magdesisyon ng kahit na ano. Buhay pa si Rosario. Hindi siya patay." Nagkatinginan ng mga nurse. Walang naglakas loob na lumapit. Lumapit si Marta. Pilit na pinapakalma ang anak. "Anak, hayaan mo na silang gawin ang trabaho nila." Mariing umiling si Noah. Pausang tinig. "Hindi ma, natutulog lang si Rosario. Gigising siya, sigurado ako." Pinipigilan ni Marta ang hikbi. Halos mabasag ang puso sa nakikita. "Noah, pakiusap. Alam ko masakit pero kailangan na natin tanggapin." Biglang mapait na natawa si Noah. Kumikislap ang mga mata sa sakit. "Tanggapin? Paano ko tatanggapin na wala ng babaeng mahal ko? Paano ako mabubuhay nang wala siya?" Muli niyang hinarap si Rosario. Banayad na hinaplos ang mukha nito. "Mahal, gusto ko nilang kunin. Hindi ka papayag, hindi ba? Alam kong ayaw mo kong iwan." Napahawak si Marta sa bibig. Pinipigil ang malakas na iyak. Alam niyang nakakulong pa rin ang anak sa pagtanggi. Muling lumapit ang nurse. Maingat ang bawat takbang. "Mr. Noah, maunawaan namin ang pinagdaraanan niyo. Pero kailangan na namin ituloy ang proseso." Agad na tumayo si Noah. Matalim ang tingin, puno ng galit. "Kapag hinawakan niyo siya, dadaan na muna kayo sa akin." Nag-aatubili ang mga nurse. Tumingin kay Marta na para bang umaasang siya ang makakapagpakalma. Lumapit si Marta, banayad na hinawakan ang braso ng anak. "Anak, alam kong nasasaktan ka. Alam kong ayaw mo mawala si Rosario. Pero hindi natin siya pwedeng manatili dito magpakailanman." Mariin pa ring umiling si Noah. Patuloy ang pag-agos ng luha. "Ma, narito pa siya. Kailangan niya lang ng kaunting oras para magising. Sigurado ako, babalik siya." Umiiyak na rin si Marta. Halos mabasag ang puso. Alam niyang hindi kayang tanggapin ni Noah ang katotohanan. "Anak, tingnan mo ko." Hinawakan ni Marta ang mukha ng anak. Pinilit siyang magtama ng tingin. "Wala na si Rosario, anak. Ayoko mawala siya. Pero kailangan na nating tanggapin." Napahinto si Noah. Hirap ang paghinga. Bumalik ang tingin niya kay Rosario. Nanginginig ang katawan. Lalo niyang hinigpit ang nahawak sa kamay ng asawa. Umaasang magkakaroon ng himala. At sa halos pabulong na tinig sinabi niya, "Rosario, kung naririnig mo ko, pakiusap, magising ka na." Tahimik ang buong silid, hikbilang maririnig. Muling nagsalita ang nurse. Dahan-dahan. "Sir, pakiusap, payagan niyo na po kaming dalhin siya sa final treatment room." Matalim ang tingin ni Noah sa kanila. "Huwag niyong ipangahas na kunin siya." Huminga ng malalim si Marta. Pinatatag ang sarili. "Noah, gusto mong umalis si Rosario ng maayos, hindi ba? Ayaw mo mapabayaan siya, hindi ba?" Nanahimik si Noah, marinang pa nga, mabilis ang paghinga. Muling hinarap si Rosario. Banayad na hinaplos ang mukha nito. "Hindi ko kaya. Ma, hindi ko kayang mabuhay nang wala siya." Mariing hinawakan ni Marta ang kamay ng anak. "Kaya mo, anak. Nariyan si Connor. Nariyan ang kambal. Kailangan kanila." Mariing pumikit si Noah. Bumagsak muli ang mga luha. Sa nanginginig na tinig, ibinulong niya,
Bigyan niyo pa ako ng konting oras. Gusto ko pa siyang makasama kahit na sandali. Nagkatinginan ng mga nurse at tumango. Binigay ang hiling ni Noah. Banayad ni hinaplos ni Marta ang balikat ng anak. Narito lang ako, anak. Hindi kita iiwan. Hindi sumagot si Noah. Nahiga lang siya sa tabi ni Rosario. Niyakap ang malamig na katawan ng asawa. Umaasang kapag nagising siya mamaya, lahat ng ito ay isa lamang masamang panaginip. Rosario, gumising ka. Huwag mo akong biruin ng ganito. Gumising ka! Madiin na inuga ni Noah ang katawan ng asawa. Paus ng kanyang tinig sa kakasigaw. Walang tigil ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Nangako ka na palagi kang nasa tabi ko. Huwag mo kong iwan. Si Marta na nakatayo sa sulok ng silid ay hindi na nakapagpigil. Tinakpan niyang kanyang bibig, tumalikod at lumbas na umiiyak. Masakit para sa kanya na makitang anak sa ganong kalagayan. Samantalang nanatiling nakadapa si Noah, mahigpit na hawak ang malamig na kamay ni Rosario. Mahal, pakiusap. Kung itong parusa ko, tatanggapin ko. Pero huwag kang umalis. Pinagmamakaawa ko, huwag mo kong iwang mag-isa. Biglang gumalaw ng dahan-dahan ang mga daliri ni Rosario. Napatigil si Noah, halos hindi makahinga. Napatitig siya sa mga kamay ng asawa sa kadali-daling sinalat ang kanyang pulsuhan. May tibok, buhay pa siya. Nalalaki ang mga mata ni Noah. Nilapit ang kanyang mukha sa dibdib ni Rosario at nakinig. May mahina ngunit malinaw na tibok ng puso. Rosario, naririnig mo ba ako? Walang sagot. Agad na tumayo si Noah, tumakbo sa pinto at sumigaw ng buong lakas. Doktor, bilisan niyo, buhay siya! Buhay pa si Rosario! Dali-daling pumasok ang ilang nurse at doktor mula sa pasilyo. Nilapitan nila si Rosario at agad na sinuri. Kailangan natin ng heart monitor. Ihanda ka agad ang ICU room. Utos ng doktor. May dalang monitor ang isang nurse at kinabit sa katawan ni Rosario. Sa screen, lumitaw ang mihinang linya ng tibok ng puso. Ngunit regular at tuloy-tuloy. Halos hindi makapaniwala si Noah. Hawak ang kanyang ulo ng dalawang kamay. Nanginginig ang buong katawan. Diyos ko, salamat! Lumapit ang isa sa mga doktor at tinapik siya sa balikat. Ginoo, ligtas ng asawa ninyo. Pero critical pa rin ang kondisyon niya. Kailangan siyang mailipat kaagad sa ICU. Nasa coma siya ngayon pero isa na itong milagro. Hindi siya dapat nakaligtas matapos ang labis sa pagdurugo. Coma? Nilunok ni Noah ang sariling laway. Lumulubog ang dibdib. Pero buhay pa siya, hindi ba? Oo, pero hindi namin alam kung kailan siya magigising. Maaring ilang araw, linggo o. Napabuntong hininga ang doktor. Taon. Hindi, magigising siya. Magigising si Rosario. Mariin ang paniniwala ni Noah. Mabilis ay tinulak ng mga nurse ang kama ni Rosario, palabas ang silid papunta sa ICU. Kasunod si Noah. Mahigpit pa ring hawak ang kamay ng asawa. Rosario, pakinggan mo ko. Huwag kang matutulog ng matagal. Kailangan ka ni Connor. Kailangan ka ng kambal. Kailangan kita. Nanginginig ang kanyang tinig. Narinig ni Marta ang kaguluhan at agad na tumakbo. Ano nangyayari? Rosario? Lumingon si Noah, patuloy ang pagdaloy ng luha. Mom, buhay siya. Buhay si Rosario. Tinakpan ni Marta ang kanyang bibig, lumuluha habang nagsasalita. Mabuti ang Diyos. Binigyan pa siya ng pagkakataon. Sa loob ng ICU, agad na nagsagawa ng masusing pagsusuri ang mga doktor. Sunod-sunod ang tunog ng mga makinang nakakabit sa katawan ni Rosario. Umupo si Noah sa tabi ng kama. Hindi inaalis ang tingin sa maputlang mukha ng asawa. Dahan-dahang pumasok si Marta at umupo sa kabilang gilid. Anak, kailangan nating maging matatag. Kailangan nating maniwalang gigising si Rosario. Tahimik si Noah, walang kibong kanyang mga mata. Ngunit hindi bumibitaw sa kamay ng asawa. Hindi ako aalis dito, Mommy. Mananatili ako hanggang sa magising siya. Hinaplos ni Marta ang likod ni Noah. Kung ganon, sasamahan din kita. Maghihintay tayong dalawa hanggang sa magising si Rosario. Sa katahimikan ng ICU, tanging panalangin ng kanilang sandata. Naghihintay sa susunod na milagro. Pumasok si Noah sa silid ng premature baby care na mabigat ang dibdib. Bawat hakbang ay parang pasan niyang buong mundo. Kuminto siya sa harap ng malaking salamin na naghihiwalay sa kanya sa dalawang maliit na sanggol na nakahiga sa incubator. Lumapit ang doktor na nagbabantay at bahagyang ngumiti. Ginoo, napakalakas ng mga anak ninyo.
Kahit na napaagang kanilang kapanganakan, maayos ang kondisyon nila. Pero kailangan pa nilang manatili sa intensive care ng ilang linggo. Nilunok ni Noah ang kanyang laway. Hindi inaalis ang tingin sa kambal. Hindi ko pa sila pwedeng hawakan. Umiling ang doktor. Sa ngayon, mas mabuting manatili sila sa incubator para tuluyang umunlad ang init ng katawan at mga organs. Pero pwede niyo silang kausapin. Naririnig nilang inyong tinig. Huminga ng malalim si Noah, lumapit pa sa salamin. Pinatong niyang mga palad para bang gusto niyang maramdaman ang init ng kanyang mga anak. Hello mga anak, nanginginig ang kanyang tinig. Nandito si Daddy. Kumilos ng konti ang sanggol na lalaki habang mahimbing na natutulog ang babae. Dahan-dahan lamang ang pag-angat baba ng maliit na dibdib. Mapait ang ngiti ni Noah. Alam niyo ba, nakakabuti ng mommy niyo. Siya ang pinakamalakas na mandirigma na nakilala ni Daddy. Gusto sana niya nandito para makita kayo. Namigat ang kanyang tinig, halos maputol ng luha. Mabilis nang pinunasan ang mukha at nagpatuloy. Kailangan niyong maging malakas ha. Kailangan niyong mabuhay. Para kay mommy, para kay Connor, para kay Daddy rin. Biglang lumapit si Martha. May hinahong-hinaplos ang balikat ng anak. Ligtas sila anak. May dahilan ng Diyos kung bakit kayo iniligtas. Mahinang pagtango ni Noah. Gusto ko silang mayakap, mommy. Gusto ko maramdaman nilang init ng bisig ng daddy nila. Ngumiti si Martha. Pinatatag ang loob niya. Darating din ang oras na yon. Sa ngayon hayaan na muna silang lumakas. Muling tumitig si Noah sa kanyang mga sanggol. Saka mahina siyang bumulong. Nangangako si Daddy. Puprotektahan ko kayo. Ano man ang mangyari. Maya-may pumasok ang isang nurse at lumapit kay Noah na may bahid ng pag-alala. Ginoo, pinapatawag kayo ng doktor sa ICU. May update tungkol kay Mrs. Rosario. Nalaki ang mga mata ni Noah. Ano, gising na siya? Tanging sagot ng nurse. Mas mabuting kayo na mismong pumunta. Mabilis ang tibok ng puso ni Noah. Minsan pang tumingin sa mga sanggol saka nagmadaling lumabas ang silid. Sumunod si Martha, balisa. Pagdating sa ICU, nandun ang doktor sa harap ng silid. Seryosong muka. May na-detect kami na pagtaas ng brain activity ni Mrs. Rosario. Magandang senyalis yun pero hindi na nakinig si Noah sa mahabang paliwanag. Pwede na ba akong pumasok? Nagatubili ang doktor, saka tumango. Sige, pero wag kayong gagawa ng ingay. Agad na pumasok si Noah. Naroon pa rin si Rosario, nakahigat na papalibutan ng mga makina. Mas matatag na ngayon ang linya sa monitor ng puso. Lumapit si Noah, mahigpit na hinawakan ng malamig na kamay ng asawa. Rosario, narito ako. Walang tugon, ngunit hindi siya alintana. Dinikit niyang labi sa tenga ni Rosario at binulong. Ligtas ang mga anak natin, mahal. Malulusog sila. Nasa incubator lang, naging matagumpay ka. Nakaligtas ka at bigla itong nangyari. Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Rosario. Halos hindi halata pero ramdam ni Noah. Rosario, pigil hiningang bulalas ni Noah. Dahan-dahang pumikit dilat ang kanyang mga mata. Halos tunigil ang puso ni Noah. Mahal, naririnig mo ba ako? Muling pumikit ang mga mata ni Rosario, ngunit may bahagyang paggalaw sa kanyang mga labi. Agad siyang sumigaw para sa doktor. Doktor, gising na siya. Mabilis na pumasok ang doktor at mga nurse. Masinsinang sinusuri ang kondisyon niya. Si Martha nasa may pintuan, tinakpan ng bibig at umiyak sa tuwa. Salamat Diyos ko, mas lalo pang pinisininaw ang kamay ng asawa, naghihintay sa kasunod na milagro. Unti-unting minulat ni Rosario ang kanyang mga mata, sumakit ang ulo, kumurap-kurap dahil sa liwanag ng ilaw. Malabo pang paningin pero ang unang aninong nakita niya ay si Noah. Nakatingin sa kanya, nangingilid ang luha. Walang pag-aalilangan yumuko si Noah, tinalikan ang mga labi ni Rosario ng buong pananabik. Mainit ang halik, puno ng matagal na pananabik. Kumurap si Rosario, litong-lito. Noah, mahina't halos pabulong ang kanyang tinig. Ngumiti si Noah sa ginhawa. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang kamay. Mahal, gising ka na. Diyos ko, bumalik ka. Kumunot ang noo ni Rosario, pilit inuusal ang sitwasyon. Ako? Nasaan ako? Nilunok ni Noah ang emosyon. Nasa ospital ka, mahal. Nagkaroon ka ng pagdurugo sa pagbubuntis. Nalaki ang mga mata ni Rosario. Ang baby ko,
Mabilis siyang pinakalma ni Noah. Ligtas sila, mahal. Maayos sa mga anak natin. Isang lalaki at isang babae. Nasa incubator lang dahil napaaga silang ipinanganak. Tinitigan ni Rosario ang asawa. Nagsimulang pumatak ang luha. Ligtas sila. Mariing tumango si Noah. Oo, mahal ko. Naipanganak mo sila ng ligtas. Nakaligtas ka rin. Akala ko, napahikbi siya. Akala ko mawawala ka. Mas sinigpitan ni Rosario ang pagkakahawak sa kamay ng asawa. Unti-unting inintindi ang lahat. Parang nagising ako mula sa napakahabang panaginip. Biglang pumasok si Marta, mabilis ang hakbang. Nang makita si Rosario, nagising na paluha siya sa tuwa. Salamat sa Diyos! Rosario! Mahinang ngumiti si Rosario. Mom! Agad siyang lumapit si Marta at hinawakan ng kamay ng manugang. Halos ikamatay namin ng takot, anak. Alam mo bang muntik nang tuluyang mawala sa sarili si Noah? Napalingon si Rosario sa asawa. Totoo ba? Napabuntong hininga si Noah, hinagod ang kanyang muka. Hindi ko maiisip ang buhay nang wala ka, Rosario. Mahina ngunit may ngiti si Rosario. Narito pa ako, Noah. Hindi ako aalis. Pinahid ni Marta ang kanyang luha. Ngumiti ng may ginhawa. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pag-recover mo. Kailangan mong maging malakas para sa mga sanggol mo. Dahan-dahang tumango si Rosario. Gusto kong makita sila. Pwede ba? Tumingin si Noah sa doktor na kakarating lang. Doktor, maaari na bang makita ni Rosario ang mga sanggol niya? Ngumiti ang doktor. Mahina pa siya. Pero maaari nating iayos upang makita niya ang kanyang mga anak. Nagliwanag ang mga mata ni Rosario. Pakiusap, gusto ko silang makita. Makalipas ang ilang sandali, tinulak ng nurse ang kama ni Rosario papunta sa NICU. Kasabay ni Noah, hindi niya binitawan ang kamay nito. Pagdating doon, napatigil si Rosario. Dalawang maliit na incubator ang nandoon, tig-isa para sa kanyang kambal. Dumali agad ang luha sa kanyang mga mata. Napakaliit nila, mahinang ngumiti si Noah. Pero malakas sila, mahal, gaya ng mommy nila. Lumapit ang nurse. Pwede niyo silang hawakan, pero mula sa labas ng incubator na lang muna. Dahan-dahang inangat ni Rosario ang kamay at dinampi sa salamin ng incubator. Hello mga anak, nandito na si mommy. Kumilos ng marahan ang sanggol na babae, habang mahimbing na natulog ang sanggol na lalaki. Ngumiti si Rosario, habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha. Hindi ako makapaniwala na nandito na sila. Akala ko mawawala ako at ngayon, totoo sila. Yumakap si Noah sa balikat ni Rosario. Totoo sila at kailangan nilang kanilang mommy. Kaya kailangan mong bumawi ng lakas para mayakap mo sila. Lumingon si Rosario. Hinalikan ni Noah ang tuktok ng ulo niya. Hindi ko hayaan na may mangyaring masama sa inyo. Si Marta na nakatayo sa likuran, umiti habang nagpipigil ng luha. Napakaganda ng pamilya niyo. Lubos ako nagpapasalamat na binigyan kayo ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Tumango si Rosario. Pangalawang pagkakataon, hindi ko ito sasayangin. Mas mahigpit ang hawak ni Noah sa kanyang kamay. At sisiguraduhin kong sabay nating isa sa buhay ang pagkakataong ito na magkasama. Tinitigan nilang tatlong maliit na sanggol sa incubator. Dinarama ang himala na dumating sa kanilang buhay.